Nang matapos ang digmaan, libo-libo ang naiwan sa mga lugar kung saan wala nang may gusto sa kanila. Ang ilan ay buong buhay nang nanirahan doon, ang iba na may dumating dahil sa utos ng Reich, ngunit wala na iyong halaga. Pagkabagsak ng pamunuan ng mga Aleman, nagsimula na ang pagpapalayas. Pinalalabas ang mga tao ng walang tanong, ang ilan ay isinakay sa mga truck, ang iba na may iniwang nakahandusay sa tapat ng kanilang mga bahay. Sa maraming lugar, unang lumitaw ang mga bangkay sa gilid ng mga riles, sa mga saradong bakuran, o nakalibing sa tabi ng mga abandonadong bukirin. Huminto ang mga istasyon sa pagsakay ng mga pasahero at napuno ng mga dinakip. Pansamantalang isinara ang mga paaralan at kalaunay muling binuksan na may mga rehas. Ang ilan ay ikinulong na walang pagkain, ang iba na may hindi na nakarating ng buhay saan man. Kumalat ang mga listahan na walang selyo o lagda. Tahimik na nagpalitan ng may-ari ang mga bahay. Nawala ang mga pangalan sa mga talaan na para bang kailan may hindi sila nag-iral. Walang paglilitis, walang kautusan, walang nakasulat na bilang. Tanging mga walang lamang kalye, bagong pintuan at sensus na walang bakas. Paano naging posible na patayin ang napakaraming tao na walang kalaban-laban dahil lamang sa pagsasalita ng isang wika o pagdadala ng maling apelyido? Ang paghihiganting Unggar, ang mga pagpatay sa Budapest at sa iba pang lugar. Nang lisanin ng mga Aleman ang Ungarya, iniwan nila ang libu-libong tao na walang kakayahang tumakas. Marami sa kanila ay mga sibilyan, ang iba na may mga sundalo na wala ng uniforme. Lahat sila ay nagsasalita ng Aleman, sapat na iyon. Nang lumampas ang mga Sobyet, nagsimula ang paghihiganti. Walang naghintay ng hukuman, walang utos na isinulat. Ang bawat distrito ay nagpasya sa sarili kung ano ang gagawin sa mga natira. Sa Budapest, may mga armadong grupo na walang palatandaan ng pagkakakilanlan na naglibot bahay para hanapin ang mga Aleman. Hindi sila humihingi ng dokumento. Kung tunog Aleman ang apelyido o may nagturo, sapat na iyon. Marami ang inilabas mula sa kanilang mga tahanan na naka-underwear lamang. Ang ilan ay tinalian ng kable at isinakay sa mga bukas na truck. Nakamasid ang mga kapitbahay mula sa mga bintana. Ang ilan ay pumalakpak pa. Napuno ng sigaw, wasak na salamin at pagsusumamo ang mga lansangan. Walang umaawat. Dinadala sila sa mga bakuran, bodega o sa mga bakanteng kanto. Pinapapila sila. Ang ilan ay pilit nagsalita ng Unggar upang magmukhang lokal, ngunit pareho lamang ang turing sa kanila. Kapag naihanay na, binabaril sila ng walang salita. Minsan, bago sila barilin, pinapahukay muna sila ng butas. Ang hindi makakaya, hinahampas ng baril. Pagkatapos ng putok, sabay-sabay silang bumabagsak sa parehong hukay. Kung may gumagalaw pa, tinatapos sila. Tinabunan ng lupa at bato ang mga bangkay. Ilang araw ding paikot-ikot ang mga asong ligaw sa lugar. Sa labas ng kabisera, iba man ang tagpo, pareho ang wakas. Sa maliliit na bayan, nilalakad ng mga bihag ang hanggang gilid ng ilog. Ang mga mas bata ay tinatalian ng bato sa mga paa. May isang milisya na nagbibigay ng utos. Saka sila inihahagis sa tubig mula sa tulay o bangin. Alam na ng mga lokal na mangingisda na bawal manghuli roon ng ilang araw. Sa ibang lugar, ginagamit muna sila bilang manggagawa sa loob ng ilang linggo. Sa mga sirang pabrika o abandonadong bodega, pinapagalaw sila ng mga debris na walang tigil. Natutulog sila sa sahig, kumakain ng tira. Kapag may nagreklamo, sinusuntok o ikinukulong sa madilim na selda. Ang ilan ay namatay sa impeksyon. Ang mga may sakit ay kinakaladkad palabas at iniiwan sa mga lupang bakuran kung saan pinatutuyuan sila ng init ng tag-araw sa loob lamang ng ilang oras. Isang grupo ng mga babaeng Aleman ay ikinulong sa isang lumang paaralan. Basag ang mga bintana, sinarhan ng kadena ang mga pinto. Gabi-gabi, may mga lalaking pumapasok na hindi kabilang sa alinmang militar. Papasok at lalabas sila na walang paliwanag. Maraming babae ang lumalabas na duguan, walang saplot o balot lamang ng kumot. Ang ilan ay hindi na muling nakita. Ang mga nakaligtas ay pinapalinisin
ang mga pasilyo gamit ang kamay na may suklay. Kapag hindi natapos sa oras, hindi sila pinapakain. Sa Szombathely, pinatay ang buong pamilya sa harap ng kanilang bahay. Ang ama ay panadero, mahusay magsalita ng Ungar, ngunit may nagsabing pinakain niya ng tinapay ang mga sundalong Aleman noong digmaan. May nagpinta ng pulang krus sa kanilang pintuan. Kinabukasan pumasok ang 5 lalaki, inilabas sila sa hardin at itinayo sa tabi ng pader. May kapitbahay na nagtangkang sumabat, ngunit tinakot siya ng kutsilyo. 3 putok ang pinakawalan. Walang nagligpit ng bangkay hanggang gabi. Ang mga Aleman na nahuli ng mga grupong paramilitar ay madalas gawing tropeyo. Akin silang ginugupitan ng buhok, sinasabitan ng karatulang may nakasulat na mamamatay tao o mananakop. Pinapalakad sila sa mga lansangan na nakagapos ang mga kamay habang binabato o hinahampas ng mga tao gamit ang walis, sapatos o bato. Minsan, isinasabit sila sa mga poste gamit ang mga lubid na palpak ang pagkakatali. Hindi sila nagtatagal sa pagkakasabit. Kapag nahulog, hinihila sila sa bakanting lote at inilibing na walang pangalan. Ang ilan ay nagtangkang magtago sa mga simbahan o monasteryo. Sa simulay, pinoprotektahan sila ng mga pari, ngunit nang makita nilang maaari silang mapahamak, ipinagkanulo na rin sila. Pinalabas sila na parang prosesyon, nakataas ang mga kamay, binabantayan ng mga armadong milisya. Isang pari ang inakusahan ng pagtataksil dahil sa pagbibigay ng kanlungan sa isang batang babaeng Aleman. Itinali siya sa bangko at binugbog hanggang mawala ng malay. Hindi na siya muling nagmisa. Nagsimulang mawala ang mga talaan sa mga munisipyo. Sinunog ang mga rehistro ng kapanganakan ng mga Aleman sa mga opisina. Ang ilang opisyal ay nagtatatak ng itim na tinta sa mga Germanong pangalan sa mga rehistro ng ari-arian. Ang mga bakanting bahay ay tinirhan ng mga lokal na pamilya na walang dokumento. Kapag may nagreklamo, inaakusahan silang kakutsaba. Marami ang pinatay dahil lamang sa pag-angkin sa sariling kasangkapan. Sa isang sementeryo sa Debrecen, natagpuan ang mahigit 40 bangkay na nakapatong sa isa't isa. Karamihan ay nakagapos ng alambre ang mga kamay. Walang hayag na sugat. Ang ilan ay may plastik na supot sa ulo. Inilibing sila sa isang hukay na walang lapida. Alam ng mga kapitbahay kung sino-sino sila, ngunit walang nagsalita. May batang lalaki na nakakita ng singsing na may inisyal na GR at ito'y dinala sa eskwelahan. Kinabukasan, ang kanyang pamilya ay pansamantalang inilipat sa ibang lalawigan. Walang nabanggit sa mga lokal na radyo. Ang mga pahayagan ay tungkol sa muling pagbangon, kapayapaan at trabaho. Walang naitalang reklamo. Ang mga Aleman na nakaligtas ay nanahimik. Marami ang hindi na muling nagsalita ng kanilang wika sa publiko. Ang ilan ay nagkunwaring ibang nasyonalidad. Binago ang mga apelyido, natutong magsalita ng ilang pangungusap sa Ungar at nagsimulang muli ng walang dokumento o pamilya. Ang mga milisyang may kagagawan ay nanatili sa pwesto o lumipat sa ibang lungsod. Walang paglilitis na naganap. Walang sino mang nangalap ng mga salaysay. Tinabunan ng damo ang mga hukay. Ang mga talaan ay tinatakan o sinunog. Ang nangyari sa Ungarya sa pagitan ng tag-init at taglagas ng taong 19 at 45 ay hindi nasama sa alinmang opisyal na alaala. Tanging sa mga dingding ng mga abandonadong bahay at sa mga pangalan na nawala sa mga kahon ng liham. Ang mga ganting aksyon ng Yugoslavia, mga kampo martsa at pamamaslang. Kaagad na umatras ang mga Aleman mula sa Balkans na puno ng mga armadong gerilya ang naiwan nilang puwang. Malabo ang mga utos, ngunit alam ng lahat kung ano ang kailangang gawin. Ang mga bayang tinitirhan ng mga Aleman sa etnisidad, ang tinatawag na Volksdeutsche, ay pinalibutan, ninakawan at tinandaan ng pintura sa mga pader. Sa mga unang araw ay walang listahan ni talaan, basta-basta na lamang inaaresto. Yaong may apelyidong Aleman, yaong kakaiba ang pananalita, yaong hindi mukhang taga roon. Marami ang kinaladkad palabas ng kanilang mga tahanan. Hindi sila binigyan ng panahon upang kumuha ng anuman. Walang balabal, walang tinapay, walang papeles.
Ang mga lalaki ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa edad. Ang matatanda ay agad na ipinapadala sa mga hukay. Ang mga kabataan ay itinatali sa grupo ng 10 at pinapamarcha ng walang direksyon. Hindi sinasabi kung saan sila dadalhin o kung gaano katagal. Ang ilan ay naglakad ng ilang linggo. Natutulog sila sa mga bato na mamaga ang bukong-bukong at punit-punit ang mga kasuotan. Sa daan, binabantayan sila ng mga sundalong armado. Karamihan ay may mga lumang uniforme at walang marka. Hindi sila nagsasalita, hindi sumasagot sa tanong. Kapag may tumigil upang magpahinga, itinutulak gamit ang likuran ng baril. Kapag nadapa, iniiwan na lang. Minsan ay hindi na hinihintay na mamatay. Isang putok sa likod at magpapatuloy ang grupo. Ang mga babae at bata ay dinadala sa maruruming kamalig, abandonadong paaralan o bakanting simbahan. Pare-pareho ang kalagayan, butas ang bubong, dayami ang sapin sa sahig at kalawanging timba ang palikuran. Walang kama, walang kumot at tanging malabnaw na sopas o amag na tinapay ang pagkain. Sa ilang lugar, ginagawang libangan ng mga gwardya ang pagyurak sa dangal ng mga bilanggo. Pinapakanta sila sa lokal na wika, pinapaparada ng hubot-hubad, pinapalinis ang sahig gamit ang basahang nakatali sa paa. Sa Vojvodina, ginamit ang isang lumang pabrika bilang kampo ng konsentrasyon. Wala itong bakod, ilang sundalo lamang ang nagbabantay mula sa mga pansamantalang tore gamit ang mga machine gun. Pinipilit ang mga bilanggo na magtrabaho sa pagbaklas ng lugar. Tinatanggal nila ang mga biga, nag-aakyat ng mga debris, nagbubuhat ng mga sako ng apog o semento sa ilalim ng araw. Kapag nagreklamo, binubugbog sila. Ang ilan ay isinabit ng patiwarik sa loob ng maraming oras. Isa ay tinali ang mga kamay at paa at inihulog sa isang bakanting imbakan. Namatay siya kinabukasan at walang sino man ang kumuha sa kanyang bangkay. Hindi agad namamatay ang mga tao. Karamihan ay dahan-dahang namamatay dahil sa impeksyon, mga sugat na hindi gumagaling o gutom. Marami ang hinimatay habang nagtatrabaho. Minsan, kinukuha ang kanilang mga katawan at inaayos malapit sa pasukan. Minsan naman ay inililibing ng walang pangalan sa isang bukas na hukay. Ang mga batang iyak ng iyak ay tinatakpan ng kumot o inihihiwalay sa ina. Ang mga ganting aksyon ng Yugoslavia, mga kampo martsa at pamamaslang. Kaagad na umatras ang mga Aleman mula sa Balkans na puno ng mga armadong gerilya ang naiwan nilang puwang. Malabo ang mga utos, ngunit alam ng lahat kung ano ang kailangang gawin. Ang mga bayang tinitirhan ng mga Aleman sa etnisidad, ang tinatawag na Volksdeutsche, ay pinalibutan, ninakawan at tinandaan ng pintura sa mga pader. Sa mga unang araw ay walang listahan ni talaan, basta-basta na lamang inaaresto. Yaong may apelidong Aleman, yaong kakaiba ang pananalita, yaong hindi mukhang taga roon. Marami ang kinaladkad palabas ng kanilang mga tahanan. Hindi sila binigyan ng panahon upang kumuha ng anuman. Walang balabal, walang tinapay, walang papeles. Ang mga lalaki ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa edad. Ang matatanda ay agad na ipinapadala sa mga hukay. Ang mga kabataan ay itinatali sa grupo ng 10 at pinapamarcha ng walang direksyon. Hindi sinasabi kung saan sila dadalhin o kung gaano katagal. Ang ilan ay naglakad ng ilang linggo. Natutulog sila sa mga bato na mamaga ang bukong-bukong at punit-punit ang mga kasuotan. Sa daan, binabantayan sila ng mga sundalong armado. Karamihan ay may mga lumang uniforme at walang marka. Hindi sila nagsasalita, hindi sumasagot sa tanong. Kapag may tumigil upang magpahinga, itinutulak gamit ang likuran ng baril. Kapag nadapa, iniiwan na lang. Minsan ay hindi na hinihintay na mamatay. Isang putok sa likod at magpapatuloy ang grupo. Ang mga babae at bata ay dinadala sa maruruming kamalig, abandonadong paaralan o bakanting simbahan. Pare-pareho ang kalagayan, butas ang bubong, dayami ang sapin sa sahig at kalawanging timba ang palikuran. Walang kama, walang kumot at tanging malabnaw na sopas o amag na tinapay ang pagkain. Sa ilang lugar, ginagawang libangan ng mga gwardya ang pagyurak sa dangal ng mga bilanggo. Pinapakanta sila sa lokal na wika, pinapaparada ng hubot-hubad, pinapalinis ang sahig gamit ang basahang nakatali sa paa. Sa Vojvodina, ginamit ang isang lumang pabrika bilang kampo ng konsentrasyon. Wala itong bakod,
Ilang sundalo lamang ang nagbabantay mula sa mga pansamantalang tore gamit ang mga machine gun. Pinipilit ang mga bilanggo na magtrabaho sa pagbaklas ng lugar. Tinatanggal nila ang mga biga, nag-aakyat ng mga debris, nagbubuhat ng mga sako ng apog o semento sa ilalim ng araw. Kapag nagreklamo, binubugbog sila. Ang ilan ay isinabit ng patiwarik sa loob ng maraming oras. Isa ay tinali ang mga kamay at paa at inihulog sa isang bakanteng imbakan. Namatay siya kinabukasan at walang sino man ang kumuha sa kanyang bangkay. Hindi agad namamatay ang mga tao. Karamihan ay dahan-dahang namamatay dahil sa impeksyon, mga sugat na hindi gumagaling o gutom. Marami ang hinimatay habang nagtatrabaho. Minsan, kinukuha ang kanilang mga katawan at inaayos malapit sa pasukan. Minsan naman ay inililibing ng walang pangalan sa isang bukas na hukay. Ang mga batang iyak ng iyak ay tinatakpan ng kumot o inihihiwalay sa ina. Ang ilan ay dinala sa ibang kampo at hindi na muling nakita. Sa ilang baryo, nag-organisa ang mga gerilya ng mga paglilitis ng bayan. Mga palabas lamang ito sa mga bakuran ng paaralan kung saan binabasa ng isa ang mga imbentong sakdal at isa pa ang sumisigaw ng hatol. Hindi ito tumatagal ng higit sa 5 minuto. Kaagad na pinapatay ang mga akusado sa harap ng mga kapitbahay. Ang ilan sa mga nanonood ay pumapalakpak. Ang iba ay nananatiling tahimik na parang bato. Walang tumutol. May mga lugar na ginamit ang mga babae bilang gantimpala. Katahimikang Britaniko at Amerikano, alam nila ang lahat. Dumating ang mga puwersang Britaniko at Amerikano sa Alemanya at Austria habang isinasagawa na ang malawakang pagpapaalis sa mga Aleman. Sa maraming bayan, dumaraan ang mga sundalong alyado sa tabi ng mga grupong sibilyang Aleman na naglalakad na may mga bag sa balikat, sira-sira ang kasuotan, maga ang mga paa at walang malinaw na patutunguhan. Alam na alam ng mga commander kung ano ang nangyayari. May mga ulat na umiikot, mga liham, telegrama at litrato. Gayunpaman, pinili ng karamihan na huwag makialam. Sa ilang lugar na kontrolado ng mga Britaniko, ikinulong ang mga Aleman sa pansamantalang mga kampo. Sa unang tingin, tila organisado ang mga pasilidad, ngunit sa pagpasok, makikita ang kabaligtaran, mga sirang bubong, umaapaw na palikuran at mahabang pila para sa kalahating tasa ng sopas. Kapag dumarating ang mga pangkat na tagasuri, inayos ng mga opisyal ang lahat, itinago ang mga may sakit, nilinis ang mga pasilyo, at naglagay ng mga gwardyang malinis ang uniforme. Pag-alis ng mga tagasuri, bumabalik ang lahat sa dati. Isang sundalong Amerikano ang naglarawan ng isang kampo sa Austria kung saan may higit sa 2,000 Aleman, karamihan ay matatandang babae at mga bata. Aniya, amoy kamatayan ang lugar. Marami ang natutulog sa ibabaw ng karton, ang ilan ay sa kanilang sariling ihi. Isang sanggol ang isinilang sa pagitan ng 2 sirang upuan. Hindi nakaligtas ang ina. 2 araw na nakahandusay ang bangkay bago ito inilibing ng ilang nakakulong gamit ang isang hiniram na pala. Naabisuhan ang komander ng lugar. Wala siyang ginawa. Sa ilang panloob na ulat ng hukbong Britaniko, inilarawan ang mga sapilitang martsa. Mga hanay ng taong naglalakad ng ilang araw, sinasabayan ng mga lalaking may baril. Sa ilang kaso, iniulat ng mga saksi na nagpapaputok ang mga tagasunod kapag may nahuhuli. Sa kabila nito, hindi pinahinto ng mga opisyal ang mga pagpapaalis. Ang mga dokumentong ito ay isinilid sa mga arkibo, tinatakan bilang sensitibo o para sa panloob na paggamit. Pinayagan ng mga Amerikano ang pagdaan ng mga kolum ng pinaalis sa kanilang mga lugar basta't hindi sila lilihis o gagawa ng gulo. May mga pagkakataong mismong mga opisyal ang nagsuko ng mga Aleman na refugee sa mga lokal na milisya. Sa isang lungsod sa Timog, humingi ng proteksyon ang isang grupong Aleman sa isang simbahan. Ineskuwerta sila ng mga sundalong Amerikano patungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Doon sila iniwan. Kinagabihan, pinatay silang lahat. Sa opisyal na ulat, itinala ito bilang matagumpay na paglilipat. Sa mga lugar na inookupa ng mga Britaniko, may ilang Aleman na pinilit bumalik sa kanilang pinanggalingang bayan kahit alam nilang pagbubuhatan sila roon ng kamay.
Sa mga tumanggi, inalisan sila ng access sa pagkain at masisilungan. Ang iba'y sumuko dahil sa gutom. May ilang natagpo ang patay sa mga bukirin sa paligid. Walang sino man ang sumuri ng kanilang mga pangalan. Tanging nawawala lamang ang itinala sa kanila. Sa kanlurang Alemanya, ang mga grupong nakatakas mula Poland at Czechoslovakia ay pinagsiksikan sa mga paaralan, baraks at kahit sa mga abandonadong estasyon. Mas marami ang tao kaysa sa kama, mas matindi ang gutom kaysa sa pagkain. May ilang nagtangkang tumakas. Nahuli sila ng mga patrol at pinabalik ng sapilitan. Hindi sila kriminal, gusto lamang nilang gumalaw. Ngunit para sa mga alyadong autoridad, sila'y isang suliraning lohistikal, hindi mga tao. Tumanggap ng mga liham, litrato at patotoo ang medyang Britaniko ukol sa mga nagaganap. Sinikap ng ilang organisasyon na maglathala ng mga ulat tungkol sa mga pang-aabuso. Ngunit pinigilan sila ng mga censors ng gobyerno. Anilay hindi napapanahong impormasyon. Ganon din ang nangyari sa Estados Unidos. Tumatanggap sila ng mga reklamo mula Europa, ngunit iniimbak lamang ang mga ito nang walang investigasyon. Maging ang ilang diplomat ay nagmungkahi na huwag suportahan ang mga pro-nasistang naratibo. Noong taong 1946, nagkaroon ng mga pagpupulong ang mga autoridad militar ng Britanya at mga kinatawan ng mga bansang silangan. Sa mga pagpupulong na iyon, pinag-usapan ang daloy ng populasyon, ang kaayusang kailangan sa mga bagong teritoryo at ang mga pangmatagalang solusyon. Hindi kailanman binanggit ang mga pagpatay, panggagahasa o mga kampo. Kapag may nagtatangkang magbanggit ng mga ito, agad nilang iniiwasan ang usapan. Maikli lamang ang mga tala ng mga pagpupulong. Tanging mga pangkalahatang pahayag at kasunduan sa transportasyon ang nakatala. Pinadali ng mga alyado ang mga paglilipat. Nagbigay sila ng mga bagon, gasolina at ligtas na ruta. Alam nila ang mga nangyayari habang naglalakbay ang mga grupo. Inilalahad sa mga ulat ang mga bagon na sarado, walang bentilasyon at may mga bangkay pagdating. Ngunit patuloy pa rin ang mga biyahe. Mas madali raw na bakantehin ang mga lugar kaysa punuin ito ng mga tagamasid. Isang beses, humiling ang isang opisyal na Britaniko na ipagpaliban ang isang biyahe dahil sa kalagayan ng grupo. Sinagot siya na wala ng ibang opsyon. May ilang sundalo ng alyado na kusa at paisa-isang tumulong. Nagbahagi sila ng rasyon, nagtago ng mga bata, nag-alok ng tubig. Ngunit mga iilang kaso lamang ito. Hindi sinusuportahan ng command chain ang mga ganitong gawain. Sa ilang pagkakataon, pinarusahan pa ang mga sundalong ito dahil sa paglalagay sa alanganin ng neutralidad. Inilipat ang isa sa kanila dahil sa hindi propesyonal na pag-uugali, matapos siyang mamagitan para sa isang babaeng hinihila ng isang patrol. May mga patotoo mula sa mga nurse na militar na bumisita sa mga impormal na ospital kung saan may 2 dosenang nasugatang Aleman. May mga may bukas na bali, ang iba na may puro pasa. Nais sana nilang iulat ito, ngunit sinabi ng kanilang mga nakakataas na hindi ito saklaw ng kanilang tungkulin. Inutusan silang ituon lamang ang atensyon sa mga pasyenteng alyado. Isinulat ng isa sa kanila sa kanyang talaarawan, "Mas malala ito kaysa sa inaakala ko. Hindi man lang ako pinapayagang magsalita ukol dito." Sa ilang lugar sa Austria, nagbabahagi ng gusali ang mga alyado sa mga lokal na grupo na responsable sa pagpapaalis. Naririnig ang mga sigaw sa gabi, mga putok na paisa-isa, mga truck na pumapasok at lumalabas na walang plaka. Alam ng mga sundalo ang mga nangyayari. Ang ilan pa nga'y tumataya kung ilan ang babagsak sa linggong iyon. Lantaran ang sikreto, ngunit walang umaaksyon. Alam ng mga gobyernong Britaniko at Amerikano na kung mabubunyag ang lahat ng ito, magiging isang malaking iskandalo. Kaya't kontrolado nila ang wika sa mga opisyal na ulat. Kailan may hindi ginamit ang mga salitang pagpapatupad o mga kampo ng parusa. Tanging mga salitang gaya ng paglilipat, paggalaw ng populasyon o mga relokasyon pagkatapos ng digmaan ang ginagamit. Ang mga dokumentong tahasang binabanggit ang pananakit ay inalis, isinailalim sa klasifikasyon o muling isinulat. Hindi ito para sa pambansang seguridad. Ito ay para itago ang katotohanang alam ng lahat
ngunit piniling huwag pigilan. Kung saan namamatay ng nakatayo ang mga sundalo. Dumating ang mga truck na may nakababang lona, dumaraan sa pagitan ng mga punong kahoy hanggang sa isang bakanting lugar na may tuyong putik. Walang mga bakod, walang mga tore, walang mga karatula. Isang malawak na lupa lamang, may isang lumubog na kamalig at ilang tolda. Bumaba ang mga sundalong Aleman nang nakaayos, walang mga armas. Ang ilan ay may suot pa ring bota na walang tali o benda sa kamay. Sumisigaw ang isa sa mga tagapangasiwa ng pagbaba na maglakad sila patungo sa isang kanal. Isa pa ang kumukuha ng talaan gamit ang papel na may mantsa. Walang rehistro, walang pagkain, walang lugar na maupuan. Isang grupo ang itinulak papasok sa isang gusaling walang bintana. Sa pintuan, dalawang lalaking may suot na pamigkis sa braso ang sumisiyasat ng mga bulsa at kumukuha ng mga sinturon. Lumipas ang mga oras ng walang utos. Sa loob ng gusali, makapal ang hangin at amoy halumigmig. Ang ilan ay nakasandal sa dingding, ang iba na may natutulog na nakaupo. Isang binatilyong may bugbog sa mukha ang nawalan ng malay. Walang tumulong. Sa labas, dumikit ang putik sa mga bota ng mga bantay. Isa ang nagpuputol ng mga sanga gamit ang paa habang nagbabantay. Nang dumating ang isa pang grupo sa gabi, wala nang natitirang espasyo. Iniwan ang mga bagong dating sa labas, nakahiga sa basang kumot. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang mangisay ang isang lalaki. Lumapit ang isang milisya, kinaladkad siya hanggang sa gilid ng kampo at bumalik ng walang imik. Kinaumagahan, dumating ang mga balde ng malabong tubig at itim na tinapay sa isang kahon. Inihagis ang mga ito sa gitna ng grupo. Ang sinumang unang lumapit ay binubugbog. Ang ilan ay kumakain habang nakatayo, ang iba na may nagtago ng piraso sa ilalim ng kanilang damit. Isang matanda ang humingi ng tulong para sa isang sugatan. Tinulak siya ng isang bantay gamit ang dulo ng kanyang baril. Binuhat ng dalawang kasama ang sugatan at dinala sa likod ng isang lonang nakasabit sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya bumalik. Sa lupa ay naiwan ang mga bendang may dugo at isang maruming sombrero. Bandang tanghali, pumunta ang isang patrol sa kagubatan kasama ang 4 na bilanggo. Wala ni isa sa kanila ang bumalik. Isa pang grupo ang pinilit na maghukay ng lupa na hindi alam kung para saan. Pagkatapos, pinaupo sila sa gilid ng hukay. May isang opisyal na naglalakad sa likod nila, nagsasabi ng maiikling pangungusap. Isa sa mga bilanggo ang tumingala. Binugbog siya gamit ang dulo ng baril. Ang putok ay sumunod. Hindi gumalaw ang iba. Makalipas ang 5 minuto, puno na ang hukay. Tinabunan ito ng lupa gamit ang mga metal na pala. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mas marami pang bilanggo. Ang ilan ay sugatan, ang iba'y nakasuot ng kaswal na damit. Walang nagtatanong kung saan sila nanggaling o anong ranggo nila. Lahat ay dinadala sa parehong lugar. Ang iba ay pinapasok sa gusali, ang iba na may sa hiwalay na kampong may kalawangin na bakod. Sa gabi, naririnig ang mga hampas. Kung minsan, mga sigaw. Kung minsan wala. Kapag umuulan, hindi kinakaya ng mga bubong. May mga tumutulo sa ibabaw ng mga basang kutsyon. Isa sa mga sundalo ang nagkukubli gamit ang mga papel na pinunit mula sa isang manual militar. Ginamit niya ito hanggang sa mapunit sa kanyang kamay. Isang batang lalaki na mga 15 taong gulang ay dumating na naglalakad na may benda sa mga paa. Walang nakakaalam kung sino ang sumunggab sa kanya. Pinaupo siya sa tabi ng mga nakatatanda. Nangangatog siya. Sinipa siya ng isang batang milisya para mapagalaw. Hindi siya nagsalita. Iniwan siya sa pinakamadilim na sulok ng kamalig. Pagsikat ng araw kinabukasan, hindi na siya humihinga. Inilabas siya na nakabalot sa butas-butas na kumot. Inilibing siya sa tabi ng isang tambak na walang mga lapida. Nang magbago ang balita mula sa harapan, unti-unting nabawasan ang laman ng lugar. Ang ilan sa mga opisyal ay bigla na lang nawala. Ang iba na may nagpalit ng uniforme at nagsuot ng kaswal na damit. Ang mga huling bilanggo ay isinakay sa mga truck at dinala sa iba't ibang direksyon. Walang talaan. Walang nakakaalam kung ilan ang dumaan sa lugar na iyon. Sa lupa ay naiwan ang mga bakas ng bota, mga lata na bukas na, mga madidilim na mantsa sa mga dingding. Isang araw, tuluyang naiwan ang kampo. Nagbagsakan ang mga tolda sa ihip ng hangin, na puno ng daga ang kamalig.
Tinabunan ng mga dahon ang mga kanal, walang bumalik. Ang mga babaeng Aleman, panggagahasa, paglapastangan at kamatayan. Ang mga naiwan sa daan, nang tumakas ang mga tropang Aleman ay wala nang malalapitan. Karamihan sa kanila ay mga babae, marami ang may mga anak na nakakapit sa kanilang mga braso o may suot na damit na madumi mula sa mga araw ng kawalang matirhan. Nang makapasok ang mga sundalo mula sa kabilang panig, biglang nagbago ang lahat. Sa mga unang bahay na may mga babaeng Aleman, inilabas sila mula sa mga silid, itinulak sa mga dingding at nagsimula ang mga pang-aabuso. Sa mga lungsod tulad ng Breslau o Königsberg, daan-daang babae ang ginahasa sa iisang gabi. Walang pinipili, mga bata pa, matatanda, buntis. Pumapasok sila ng grupo sa mga bahay, kinukuha ang gusto nila at kung may pumalag, binubugbog hanggang sa hindi na gumalaw. May 3 na hindi na nakaligtas. Ang iba naman ay pinipilit na lumipat mula sa isang silid patungo sa isa pa habang hinihintay ang kasunod. Marami ang nagtangkang magtago sa mga simbahan, ngunit hindi rin sila nailigtas nito. Sa ilang nayon, kinakaladkad sila mula sa mga altar. Isang madre ang nakita na sinusubukang protektahan ang isang batang babae at nauwi siya sa pagkakaladkad sa mga pasilyo na may dugo ang mukha. Sa ilang pagkakataon, ikinukulong ang mga babae sa mga kamalig at iniiwan doon ng ilang araw. Pumapasok ang mga lalaki ng salitan. Pag pinalaya sila, marami na ang hindi na makalakad. Ang mga lansangan ay puno ng mga bakas, wasak na panloob, mga panyo na may dugo, mga yapak sa putik. Sa isang baryo, pinilit ang isang grupo ng mga babae na maglakad ng hubot-hubad sa gitna ng daan habang ang mga lalaki ay pumapalakpak sa bangketa. Dinuraan sila, binatuhan ng mga bato, at ang ilan ay sinipa hanggang mawala ng malay. Lahat ito habang tahimik na nanonood ang mga opisyal. May mga batang babae na ginahasa sa harap ng kanilang mga ina. Ang ilan ay pinatay pagkatapos mismo. Ang iba ay pinilit na manatili sa bahay habang nagpapalitan ng pwesto ang mga sundalo. Kung may nagtangkang tumakas, binabaril o binubugbog hanggang mawala ng malay. Sa isang paaralan, ikinulong ang 30 babae sa isang silid-aralan. 2 araw silang nakarinig ng mga sigaw, walang tubig o pagkain. Nang buksan ang pinto, ang ilan ay hindi na tumutugon. Sa mga pansamantalang ospital, tahimik na dumarating ang mga biktima. Ang ilan ay hindi makapagsalita. Ang iba na may paulit-ulit na bumibigkas ng maiikling parirala. Ginagamot sila ng mga doktor gamit ang kakaunting kagamitan. Basahan, maruming tubig, alkohol. Walang gamot at walang tulong sa pag-iisip. Makalipas ang ilang araw, kailangan na nilang umalis. Kahit hindi pa makalakad, ang ilan ay namatay sa pasukan. Tinakpan sila ng mga lumang kumot hanggang may dumating para kunin ang mga bangkay. Ang mga nabuntis dahil sa panggagahasa ay wala ng ibang pagpipilian. Sa maraming pagkakataon, sila'y itinakwil ng sariling pamilya. Ang ilan ay nagtangkang tapusin ang pagbubuntis sa kanilang sarili. Nagbibitay gamit ang mga batong nakasabit sa leeg o umiinom ng kung anong likido mula sa mga silong. Sa isang lugar sa Silesia, 5 babae ang namatay sa loob ng 1 linggo matapos subukang magpalaglag gamit ang mga kasangkapang pangkusina. Walang nagsagawa ng investigasyon. Ang mga ina na nagtagumpay na maprotektahan ang kanilang mga anak na babae ay nagtago sa mga silong, sa likod ng mga kasangkapan o sa gitna ng mga hayop. May ilan na nanatili roon ng ilang linggo nang hindi lumalabas, kumakain ng matigas na tinapay o umiinom ng tubig ulan. Ngunit kahit ganoon, marami pa ring taguan ang nadiskubre. Kapag nakita nilang mag-isa ang ina, binubugbog ito hanggang sabihin kung nasaan ang bata. Minsan ay pinapatay sila sa harap ng kanilang mga anak. Sa iba namang pagkakataon, ginagamit ang mga anak upang pilitin ang ina na lumabas. Sa ilang nayon, hindi lang mga sundalo ang gumagawa ng panggagahasa. Kasama rin ang mga sibilyang lokal, mga lalaking kilala na ng mga biktima noon pa man. Sinasamantala nila ang kaguluhan upang makaganti o dahil lamang sa galit. May mga babaeng itinali sa mga poste na may kalakip na karatulang may nakasulat na putang Aleman. Iniiwan silang lantad ng maraming oras,
Minsan sinisprayan sila ng pintura, minsan ng dumi. Lahat ng ito ay nangyayari sa harap ng lahat. Alam ng mga autoridad ang nangyayari. May mga ulat, mga verbal na reklamo, pati ilang sulat. Ngunit walang kumikilos. Minsan ay sinasabi lang na magpakalma, panatilihin ang kaayusan o huwag palalain. Samantala sa mga pansamantalang kanlungan, nagsisiksikan ang mga babae dahil sa takot. Natutulog silang magkakadikit ang likod. Naglalagay ng mga kasangkapan sa harap ng pinto. Ngunit kapag may dumating na armadong lalaki, wala na silang magagawa. Marami ang nagtangkang tumakas patungo sa ibang lugar, naglakad ng kilometro sa putik at niebe. May ilang nawala sa daan. Ang iba ay natagpo ang nakahandusay sa kagubatan na wala ng saplot. Sa isang estasyon ng tren, isang babae ang nagbigti sa plataporma gamit ang lubid na gawa sa mga kumot. 3 beses siyang ginahasa noong gabing iyon. Walang tumigil upang tingnan. Sa mga opisyal na dokumento, halos walang nakatala tungkol sa mga ito. Tanging malamig na bilang lamang, mga salitang tulad ng pangyayari o hindi pagkakaunawaan. Walang sinulat na pangalan ng mga biktima. Ang kanilang mga kwento ay naipasa lamang sa bulungan. Ang ilan ay nanahimik habang buhay. Ang iba na may umalis ng tuluyan. Sa loob ng mga dekada, kinarga ng mga babaeng ito ang lahat ng walang paghingi ng tawad, katarungan o kahit anong kabayaran. Hindi lang pisikal ang mga pilat. Marami ang hindi na muling nagtiwala sa kahit kanino. Hindi sa kapitbahay, hindi sa doktor, hindi maging sa sariling pamilya. At ang mga nagtangkang magsalaysay ng kanilang pinagdaanan ay pinatahimik. Tinawag silang mapagpalalo, sinungaling o taksil. Linz kung saan wala ng batas. Nang bumagsak ang lungsod at nagpalit ng kamay ang mga watawat, marami ang pumasok sa palasyo ng Auersperg na parang kanila ito. Sa loob, karamihan ay nagsusuot ng mga sombrerong makulay, parang nasa isang kasiyahan. Ang may-ari ng gusali ay ang prinsesa Agathe Croy, ngunit sa mga araw na iyon, ang lugar ay tila isang pribadong club ng matatandang aristokrata. Nakikita sa bawat sulok ang mga kamag-anak na may mahahabang titulo at apelyidong parabang galing pa sa ibang panahon na parabang iyon ang magsisilbing pananggalang nila. Pati ang mga galing sa Dachau ay gumagala na parang nanalo sila ng isang bagay sa pagitan ng mga sofa at mga kurtina. Sa gitna ng kaguluhan, may mga ilan na nagtangkang magbahagi ng mga posisyon at nagkukunwaring sila ang namamahala sa bansa. May isang tao na ang pangalan ay Raul Bumbala na parang presidente na bumabati sa mga Ruso. Ang isang galing sa kampo ng mga preso ay hindi maintindihan ang nangyayari nang makita ang mga aristokrat sa mga tinatawag na mga tagapagtanggol. Sinabi niyang inaasahan niyang makakakita ng ibang tao at hindi siya nagkamali. Ilang araw lamang ang ilan sa mga pinuno ay ikinulong dahil sa pagkakaroon ng koneksyon sa maling mga Nazi. Ang isa ay nakatakas at nakatawid sa kanlurang bahagi bago siya nahuli. Sa kabilang banda, ang mga Soviet ay tila hindi akma sa lugar. Ang ilan ay may mga uniformeng may malalaking epaulette na parabang mga aktor sa opera. Ang iba naman ay hindi man lang mukhang sundalo. Ang tanging meron sila ay kapangyarihan at alam nila ito. Pagkapasok nila sa lungsod, kinuha nila ang mga kontrol. Para sa mga Austrianong nasa gitnang uri, ang pagdating ng mga Ruso ay hindi nagdulot ng kaayusan kundi takot. Ang mga tropa ay naghahanap ng paghihiganti at ginagawa nila ito nang walang tanong. Sa paglalakbay patungong Linz, ang mga tren ay puno ng mga babae, bata at ilang matandang lalaki. Karamihan ay nagsasalita ng Aleman. Pinipigilan sila, ibinababa at doon mismo sila binubugbog. Ang iba ay ibinabitin sa plaza na may mga karatulang nakasabit sa leeg. Ang mensahe ay malinaw at hindi na kailangan ng pagsasalin. Ang mga lokal ay tinitingnan lamang ito at nananahimik. Ang iba ay puno ng takot. Ang iba naman ay may kasiyahan. Sa ilang nayon malapit sa hangganan, ang mga partisan ay lumabas mula sa kagubatan na parang nagmimina ng hayop. Imbes na manghuli ng mga hayop, nakakita sila ng mga preso mula sa Alemanya at pinilit nilang magmarcha ng walang tubig. Isang naglakbay kasama nila ang nagsabi na ang mga hindi makasunod ay naiwan sa daan at walang lumingon.
Minsan, ang isang putok na baril ay ang tanging tunog na maririnig. May mga bahay na naging pansamantalang bilangguan, mga taong inaresto dahil lamang sa pagsasalita ng maling wika o dahil sa pagsusuot ng uniforme ilang buwan na ang nakalipas. Ang mga kalsada ng Linz na dati nang sira dahil sa digmaan ay nagkaroon ng mga bagong mantsa. Ang mga tropa, nang walang sino man na magkontrol sa kanila, ay sumira sa mga natira pang bagay, pagkain, damit, mga babae. Sa mga sumunod na araw, ang ilang mga sundalong Aleman ay kinuha mula sa mga ospital kung saan sila nagpapagaling at dinala sa mga bakanting bakuran. Doon, pinatayo sila laban sa pader. Walang sinabi sa kanila, walang mga paglilitis. Ang tanging tunog na maririnig ay ang kalabit ng rifle. Sa isa sa mga kaso, iniwan ang mga katawan roon ng ilang araw bilang babala. Ang ilang mga kapitbahay ay tinakpan ng mga bintana upang hindi makita. Ang iba naman ay basta na lang nanood mula sa malayo. Sa isang lumang pabrika sa labas ng lungsod, ginamit ang isang galpon upang ikulong ang higit sa 50 sibilyan. Kasama sa mga ito ang isang panadero, isang guro at isang babae na bihirang lumabas ng bahay. Lahat sila ay nagsasalita ng Aleman. Isang lokal na komandante ang nagpasya na yon ay sapat na. Kinabukasan, ang ilan sa kanila ay patay na. Ang iba ay isinakay sa isang truck at hindi na muling nakita. Sa mga istasyon ng tren, ang mga listahan ng mga pangalan ay nagbabago bawat oras. May mga pangalan na tinatanggal, may mga bago namang idinadagdag. Ang ilan ay nag-isip na sila ay papalayain. Ang iba naman ay alam na kabaligtaran ang mangyayari. May isa na nagsabi na nang marinig ang kanyang pangalan, nagtangkang magtago sa mga sako ng harina. Nahuli pa rin siya at hinila palabas. Ang huli niyang nakita ay ang usok ng isang bonfire kung saan sinusunog ang mga dokumento. Ang lungsod ng Linz, na dati ay isang simpleng tuldok sa mga mapa ng imperyo, ay naging isang lugar na walang batas. Ang mga estatwa ay nanatili, ngunit ang mga nagmamando ay iba na. Wala nang pinag-uusapan tungkol sa mga partido o ideolohiya. Ang tanging mahalaga ay kung anong grupo ka kabilang noong nakaraang araw. Sa mga barangay sa Hilaga, isang uri ng pamahalaan ang nabuo. Isa sa mga Ruso ay may hawak na martilyo at isa naman ang bumabasa ng mga pangalan ng malakas. Walang mga abogado, walang mga saksi. Kung ang pangalan ay tunog Aleman, itinutulak nila ang tao sa isang silid sa likod. Walang nakakalabas mula roon. Ang mga hindi sumusunod ay binubugbog hanggang hindi na makapagsalita. Habang nangyayari ito, sa mga labas ng lungsod, ang mga katawan ay natagpuan sa mga hukay, sa mga ilog o sa mga hardin ng mga abandonadong bahay. Minsan may tali sa leeg, minsan naman may mga hindi tamang pagbaril. Isang babae na naghahanap sa kanyang asawa ay natagpuan ng isang hanay ng mga bangkay na nakahilera na parang mga sako. Hindi niya alam kung sino ang asawa niya hanggang makita niya ang peklat sa kamay nito. Ang pamamaril sa mga bilanggo sa Biscari ang utos ng kapitan. Sa isang tuyong lupang daanan sa timog ng Sicilia, may nakahanay na mga bilanggo ng Aleman at Italyano sa harap ng isang pelotong Amerikano, lahat ay nahuli sa parehong araw. Karamihan ay nakabukas ang kamiseta, ang ilan ay nakakamiseta lamang, lahat ay walang armas. Nakaupo sila sa isang linya sa tabi ng mababang pader, ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Isang sarhento ang tumitingin sa magkabilang panig nang hindi nagsasalita, nakatabingi ang helmet. Isang mas batang sundalo ang nakatutok ng makina sa hilera. Lumapit ang opisyal na namumuno, sumigaw ng kung ano sa Ingles at nang hindi naghihintay ng tugon, itinaas ang kamay. Pumutok ang makina. Tumiklop ang mga katawan agad. Ang ilan ay bumagsak pasulong, ang iba na may sa tagiliran. Isa ay gumapang ng 2 metro bago tumigil. Ang alikabok ay nanatili sa mainit na hangin. Ilang minuto lang ang lumipas, may dumating na isa pang grupo ng mga sundalo mula sa kalapit na burol. May dalang panibagong mga bilanggo. Itinutulak nila ang mga ito gamit ang dulo ng baril, pinatatakbo sa linya. Kasama sa kanila ang isang lalaking may benda sa binti at isa pa na may suot na maruming sombrero.
Ang komandante ng unit na nasa unahan at nakataas ang manggas ay nag-utos na huminto. Kumindat ng kamay at lumapit sa grupo, humarap sa mga bihag, tiningnan ang isa at may tinanong. Ang bilanggo na hindi nakaintindi ay yumuko ng tingin. Hinugot ng opisyal ang kanyang baril at binaril ito sa malapitan. Pagkatapos ay lumingon at binaril ang... Gabing iyon amoy pulbura ang kampo. Maraming sundalo ang tahimik, ang ilan ay patuloy sa paghasa ng bayoneta nang hindi nagsasalita. Ang opisyal ay kumakain sa ibabaw ng kahon ng bala. Ilang metro lamang ang layo, ang sundalong bumaril gamit ang makina ay naninigarilyo na hindi tumitingin. Sa lupa ay may maiitim na mantsa at isang helmet na may tuyong dugo. Kinabukasan, dumating ang isang nakatataas na opisyal. Naglakad ito sa pagitan ng mga tolda nang walang sinasabi hanggang sa matagpuan ang komandante. Tinanong niya tungkol sa mga bilanggo. Sumagot ang isa ng isang maikling pangungusap. Sinamahan siya patungo sa lugar ng pagbaril. Doon ay may mga bakas pa sa lupa at hilera ng mga basyo. Napatango ang nakatataas na opisyal, nagtanong tungkol sa mga dokumento, walang mga papel, tanging mga listahan na walang pangalan at isang sirang kwaderno na may mga numero. May isinulat siya sa maliit na kwaderno at umalis ng walang iniwang tagubilin. Ilang araw ang lumipas, may lumabas na panloob na ulat sa mga nakatataas. Ang ilan ay binasa ang nakatuping papel at inilagay ito sa kanilang drawer. Isa sa mga sangkot ay ipinadala sa ibang unit. Ang komandante ay ipinatestigo. Sinabi niyang panganib ang mga bilanggo na may isa raw na nagtangkang tumakas. Walang naipakitang ebidensya, ang kaso ay isinara. Sa lugar na iyon, nagpatuloy ang mga araw na tila walang nangyari. Ang mga bagong bilanggo ay dinadala sa ibang lugar. Ang mga naghukay ng kanal ay inilipat ng tungkulin. Pinatag ang lupa gamit ang makina. Patuloy ang pag-ikot ng alikabok sa hangin. Wala nang muling nagbanggit sa mga nangyari roon. Mga bundok ng paghihiganti. Sa mga daang tumatawid sa Tirol, ang mga nalalabing bahagi ng hukbong Aleman ay naglalakad ng walang direksyon. Ang ilan ay mag-isa, ang iba na may nasa maliliit na grupo na nakataas ang mga kamay, pasa ng kakaunting natira sa kanila. Iniwan na nila ang kanilang mga armas sa mga kanal, sa mga kamalig, kahit pa nakasabit sa mga puno. Batid na ang pagsuko na lang ang natatanging daan. Ngunit sa mga bundok na iyon, ang mga naghihintay ay hindi nagbibilang ng bilanggo. Marami ang bumaba mula sa mga dalistis na may mga ripleng nakasukbit at takip ang mukha. Sa mga gilid ng mga nayon, binabantayan ng mga partisanong Austriako ang bawat liko. Kapag nakita nilang papalapit ang mga Aleman, lumalabas sila sa daan. Ang ilan ay sumisigaw upang patigilin sila, ang iba na may basta na lamang nagpapaputok. May mga lumuhod na may nakaunat na mga braso, pero tinatamaan pa rin ng bala sa ulo o dibdib. Ang ilan ay pinaupo sa hilera sa harap ng isang pader na bato at isa-isa silang inilabas. Gumugulong ang mga katawan papunta sa kanal na sila rin ang pinapaghukay gamit ang mga pala bago pa man. Sa mga mas matataas na lambak, may mga sibilyang humaharang sa kanilang daraanan at inuutusan silang tumungo sa kagubatan. Sa loob nito, pinapaghuhukay sila ng mga butas gamit ang mga patpat, ang mga kamay o kung anumang makita nila. Kapag handa na, sinasabi sa kanilang pumwesto sa gilid. Tahimik silang pinapantayan at pinapaputukan agad. Hindi laging natatakpan ng lupa ang buong katawan. Ang mga naglalakad sa mga lugar na iyon ay nagsasalita tungkol sa mga botang lumilitaw sa pagitan ng mga palumpong o mga sombrerong nakapatong sa mga mamasamasang bunton. Sa isang baryo, sa paanan ng isang bangin, pinagsama-sama ang isang grupo na bumababa mula sa daan. Mantsado ang kanilang mga uniforme, ang ilan ay may pansamantalang benda. Pinaupo sila sa plaza habang pinalilibutan sila ng mga tao. Isa sa matatanda sa nayon ang nagbigay ng hudyat at 5 kabataang lalaki ang lumapit na may dalang mga eskopeta. Isa-isang pinatay ang mga sundalo habang nakatayo sa harap ng iba. Dumaloy ang dugo sa pagitan ng mga bato habang walang gumalaw sa mga nanonood. Ang mga nagtangkang magtago sa mga kwadra o bahay ay hinila palabas patungo sa bukas na kapatagan. Sa ilang pagkakataon, tinali sila sa mga puno gamit ang alambre ng bakod.
Doon mismo sila pinaputukan ng walang anumang salita. Isang binata ang nagtangkang tumakas pababa ng bangin pero tinamaan sa likod. Ang isa pa ay pinagdala muna ng katawan ng kasamahang napatay bago siya mismo ang pinatay. Sa mga lagusan sa bulubunduking rehiyon, may naiwan pang ilang tren na may mga sugatang sundalo o yaong nawalan ng direksyon. Pinasok ng mga partisano ang mga bagon, pinilit palabas ang mga sakay at pinapila sa bato. Ang ilan ay sumisigaw ng kanilang mga pangalan o nagpapakita ng mga papel. Wala ring saysay. Sa isa sa mga linyang iyon, natagpuan ang 100 bangkay sa tabi ng riles, nakatali ang mga kamay at nakatingala sa langit ang mga mata. Sa ibang bahagi, mas mabilis ang pagbitay. Hinuhuli sila habang naglalakad sa mga putikan, pinapahubad ng bag at binabaril sa mukha mga bundok ng paghihiganti. Sa mga daang tumatawid sa Tirol, ang mga nalalabing bahagi ng hukbong Aleman ay naglalakad ng walang direksyon. Ang ilan ay mag-isa, ang iba na may nasa maliliit na grupo na nakataas ang mga kamay, pasa ng kakaunting natira sa kanila. Iniwan na nila ang kanilang mga armas sa mga kanal, sa mga kamalig, kahit pa nakasabit sa mga puno. Batid na ang pagsuko na lang ang natatanging daan. Ngunit sa mga bundok na iyon, ang mga naghihintay ay hindi nagbibilang ng bilanggo. Marami ang bumaba mula sa mga dalisdis na may mga ripleng nakasukbit at takip ang mukha. Sa mga gilid ng mga nayon, binabantayan ng mga partisanong Austriako ang bawat liko. Kapag nakita nilang papalapit ang mga Aleman, lumalabas sila sa daan. Ang ilan ay sumisigaw upang patigilin sila, ang iba na may basta na lamang nagpapaputok. May mga lumuhod na may nakaunat na mga braso, pero tinatamaan pa rin ng bala sa ulo o dibdib. Ang ilan ay pinaupo sa hilera sa harap ng isang pader na bato at isa-isa silang inilabas. Gumugulong ang mga katawan papunta sa kanal na sila rin ang pinapaghukay gamit ang mga pala bago pa man. Sa mga mas matataas na lambak, may mga sibilyang humaharang sa kanilang daraanan at inuutusan silang tumungo sa kagubatan. Sa loob nito, pinapaghuhukay sila ng mga butas gamit ang mga patpat, ang mga kamay o kung anumang makita nila. Kapag handa na, sinasabi sa kanilang pumwesto sa gilid. Tahimik silang pinapantayan at pinapaputukan agad. Hindi laging natatakpan ng lupa ang buong katawan. Ang mga naglalakad sa mga lugar na iyon ay nagsasalita tungkol sa mga botang lumilitaw sa pagitan ng mga palumpong o mga sombrerong nakapatong sa mga mamasamasang bunton. Sa isang baryo, sa paanan ng isang bangin, pinagsama-sama ang isang grupo na bumababa mula sa daan. Mantsado ang kanilang mga uniforme, ang ilan ay may pansamantalang benda. Pinaupo sila sa plaza habang pinalilibutan sila ng mga tao. Isa sa matatanda sa nayon ang nagbigay ng hudyat at 5 kabataang lalaki ang lumapit na may dalang mga eskopeta. Isa-isang pinatay ang mga sundalo habang nakatayo sa harap ng iba. Dumaloy ang dugo sa pagitan ng mga bato habang walang gumalaw sa mga nanonood. Ang mga nagtangkang magtago sa mga kwadra o bahay ay hinila palabas patungo sa bukas na kapatagan. Sa ilang pagkakataon, tinali sila sa mga puno gamit ang alambre ng bakod. Doon mismo sila pinaputukan ng walang anumang salita. Isang binata. Ang legal na paglilinis, paano ito ipinagtanggol pagkatapos? Nang matapos na ang mga patayan, nang puno na ng ulila ang mga bayan, ng mga bangkay na bahagyang nalibing at mga istasyong walang laman, nagsimulang ihanda ng mga pamahalaan sa silangang Europa ang opisyal na paliwanag. Hindi nila sinabi na may mga pagbitay o mararahas na pagpapaalis o malawakang pang-aabuso. Tinawag nila itong planadong paglilipat ng populasyon, administratibong galaw o kinakailangang relokasyon para sa seguridad. Sa mga sentrong opisina, ipinimprenta ang mga dokumentong may sagisag ng Estado na nagsasalita ng demograpikong reestrukturisasyon na para bang isang proyektong pang-infrastruktura lamang ito. Walang binanggit sa mga papel ang tungkol sa mga karabanang sa pilitang inilikas, ang mga pansamantalang kampo o ang mga panggagahasa. Tanging mga bilang lamang ang nasa talaan, ganitong dami ng mga taong inilipat, ganitong dami ng mga bahay na muling itinakda, ganitong dami ng kilometrong tinahak. Ang mga inatasang magsulat ng mga ulat na iyon
ay mga opisyal na alam na kung ano ang talagang nangyari. Ang ilan sa kanila nakibahagi pa nga. Ngunit inaayos nila ang mga pangungusap, binubura ang mga pangalan, pinapalitan ang mga petsa. Kapag may nagtatanong tungkol sa mga namatay, umiiwas sila o isinisisi ang lahat sa mga elementong wala sa kontrol. Kung binanggit man ang isang masaker, inilalarawan ito bilang isang hiwalay na insidente. Maraming bansa ang nagtayo ng mga komisyon upang idokumento raw ang mga pangyayari sa papel para raw mag-imbestiga, pero sa aktwal para pagtakpan. Pumupunta sila sa mga lugar bitbit ang kamera, kinukuhanan ng litrato ang mga bakanting bahay at ngiti habang kasama ang mga bagong naninirahan. Iniiwasan ang kahit anong pagbanggit sa nakaraan. Nang may isang mamamahayag na nagtangkang kapanayamin ang mga nakaligtas, sinabi sa kanya na hindi iyon nararapat at pinaalis siya sa lugar. Sa mga arkibo ng gobyerno, buong mga folder ang sinira. Ang mga natira muling isinulat. Sa ilang kaso, pinalitan ang mga pangalan ng mga nayon. Sa iba, tuluyang giniba ang mga sementeryong Aleman at pinatag ang lupa upang pagtayuan ng mga pampublikong istruktura. Sa ganitong paraan, sa papel at sa lupa, binura ang mga bakas. Sa mga bagong mapa, hindi na lumilitaw ang kabuuan ng ilang nayon. Iba't ibang pangalan ang inimbento para sa parehong lugar. Iba ang itinuturo sa mga paaralan. Sinasabi sa mga bata na ang mga teritoryong iyon ay laging bahagi na ng bansa. Walang sinasabi tungkol sa mga naunang nanirahan doon, ni isang salita tungkol sa kung ano ang ginawa sa kanila. Sa ilang lokal na paglilitis, tinangka raw litisin ang mga sundalo o milisyang sangkot sa mga abuso. Pero mabilis ding isinara ang mga kasong iyon. Binaliwala ang mga saksi, nawala ang mga ebidensya at sinabing kulang sa batayan ang lahat. Sa halip, ginantimpalaan ang mga tumulong sa reorganisasyon. Binigyan sila ng mga medalya, promosyon at bagong bahay. Alam din ng mga pandaigdigang ahensya ang nangyari. Nakatanggap sila ng mga ulat, testimonya, kahit mga larawan. Pero pinili nilang mag-focus sa rekonstruksyon at hindi sa parusa. Anila, kailangang tumingin sa hinaharap ang Europa. Hindi raw ito panahon ng paghihiganti. Samantala, nanatiling nakalibing ng walang pangalan ang mga biktima at malayang nakalalakad ang mga may sala. Ang mga aklat pangkasaysayang isinulat pagkatapos ay tumukoy sa proseso bilang isang kailangan. Tinawag ang mga biktima na posibleng mga katuwang ng nazismo. Walang halaga kung bata, matanda o kababaihang kailan may hindi humawak ng armas. Iisang etiketa lang ang ikinakabit sa kanila. Sa mga opisyal na salaysay, walang abusong nangyari, tanging mga reaksyong pinatotohanan ng konteksto. Sa paglipas ng panahon, ang kakaunting nangahas magsalaysay ng kanilang nakita ay binalewala. Tinawag ang ilan sa kanila na mga traidor. Ang iba, nawalan ng trabaho. Sa ilang kaso, pinalayas pa sa sarili nilang bansa. Sinabi ng ilan na nagsisinungaling lang sila, na nais lang nilang linisin ang imahe ng mga Aleman. Walang gustong makinig sa totoong isinalaysay nila. Pagkaraan ng mga dekada nang magsimulang buksan ang ilang arkibo, may natuklasan ang mga historiador, mga puwang, binurang linya, mga dokumentong walang pirma. Napag-alaman nilang maraming testimonya ang sinadyang alisin, na maraming folder ang ipinadala upang sunugin sa mga horno ng estado. Ang iba pang mga dokumento, basta na lang nawala para bang hindi kailanman umiral, nagkaroon ng ilang pagsubok na pagkilala. Umamin ang ilang pamahalaan na may mga pagpapasobra. Pero laging malabo ang mga salita. Hindi nila binabanggit na ito'y mga krimen. Sinasabi lamang na mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakamali ng pagkakataon. Hindi rin binanggit kailanman ang mga tagapagpatupad at hindi rin pinasa ng pananagutan. Nanatili ang lahat sa mga talumpati. Sa telebisyon, iniiwasan ang paksa sa mga dokumentaryo. Kapag pinag-uusapan ang katapusan ng digmaan, tanging ang mga pagdiriwang, parada at muling pagtatayo ng mga lungsod ang ipinapakita. Hindi lumilitaw ang mga nilimas na nayon, ang mga inang ginahasa ni ang mga hilera ng mga Aleman na bitbit ang mga maleta sa ilalim ng ulan. Isang di kumpletong kasaysayan
isinalaysay mula sa iisang panig lamang. May mga kampo kung saan tumigil na ang pagdating ng rasyon at ang lupa ay napuno ng mga bangkay bago pa man ng mga pangalan. Ang mga bakanteng kamalig ay naging pansamantalang hintuan, bagamat halos walang nakakalabas mula roon. Sa maliliit na bayan, nagsimulang gamitin ang mga simbahan bilang imbakan at ang mga kampanaryo'y tumigil sa pagtunog. Ang ilan ay dinala sa mga nakasarang lagusan, ang iba'y nauwi sa mga silong na puno ng putik hanggang baywang. Nagpalit ng wika ang buong mga kalsada nang hindi man lang gumalaw ang mga bato. Ang mga apelyido'y binura gamit ang makapal na tinta at ang mga anak ay naiwan ng walang ama at walang papel na nagsasabing umiral siya. Walang itinayong monumento ni Plaque, ngunit nananatili pa rin ang mga bakas sa ilalim ng lupa, sa mga tagong arkibo o sa mga litrato na walang pangalan. Hanggang ngayon, may mga pamilyang hindi pa rin alam kung saan naiwan ang mga katawan ng kanilang mga lolo't lola. Ang iba naman, patuloy na hinahanap ang pangalan ng kanilang ina sa mga listahang kailanmay hindi na ilathala. At kahit may mga tinig na nagsikap baguhin ang opisyal na bersyon, nananatiling mas malakas ang katahimikan. Dahil ganoon ito itinayo, gamit ang nilinlang na mga papel, mga puntod na walang lapida, at hungkag na mga pahayag na ipinaliwanag ang lahat nang hindi nagsasabi ng anuman.